ka-vibe sa ating pagpapatuloy. Atin na nga babasahin no, yung text sa atin ni Mr. Student pero nahulog. Saan? Saan ka ba nahulog? Sabi niya, DJ Alex, hello. Hindi ko po inaasahan na mangyayari ito. Sa totoo lang, nagsimula lang ang lahat sa paghanga. Yung tipong bilib ka sa talino, sa paraan ng pagtuturo at sa malasakit na ipinakikita niya sa amin. Pero habang tumatagal, iba na po ang nararamdaman ko. Hindi na lang ito simpleng paghanga. Nahuhuli ko na ang sarili kong inaabangan ang klase niya. Mas pinagbuti ang mga gawa ko para mapansin niya at minsan naiisip ko kahit na wala ako sa eskwela. Teacher ko po siya. Alam kong mali pero ano ba ang dapat kong gawin? Ako pa talaga ang tinanong mo tungkol dyan pero sige ha, I'm gonna try my best para sagutin yung question mo kasi medyo sensitibo po itong topic na to, no? Dapat ikaw ay at least nasa legal man lang na age kasi kung ito'y marinig, di ba? Ng mga kinauukulan baka maipakulong ang iyong guro kung kayo man ay meron na talagang namamagitan sa inyo. Paalala na bawal po ito ha. Maski ano pang espesyal ang nararamdaman mo, hindi po yan tama at ito po ay punishable ng ating batas. At syempre, ang bawat pong mga institusyon, kagaya po ng mga paaralan, universidad, meron po yung sarili-sarili ring rules na sinusunod at madalas po, or actually sa lahat po ng paaralan, nag-a-apply ito na bawal po ang student-teacher relationship. But I get you, si Mr. Student, ako dati nagkaroon na rin naman ako ng mga paghanga-hanga, normal yan diba? Pero yung ina-aspire mo na ikaw ay maging nobyo, ikaw ay maging karelasyon, iba na yun. Normal yung magalingan ka, magandahan, mapugian ka, happy-happy lang, diba? Gagawin mo lang inspirasyon. Pero yung papangarapin mo na to take it to the next level, I think yan yung medyo mahirap talaga. Dahil ikaw ay estudyante pa lamang, I suggest meron ka talagang pagsabihan lalo na sa iyong pamilya. I know it's hard na ikaw ay maging honest sa kanila lalo na sa usapin ng pagkakagusto sa nakatatanda sa'yo, especially sa guro mo, no? Pero ang talagang makakasagot at someone na makakapag-explain ito best would be your parents or guardian na mas matanda o mas malapit sa'yo. O hindi ko sinabing guardian, teacher mo rin ang pagsabihan mo ha. Hindi ganon, magsabi ka kasi sila yung makakapag-guide din sa'yo dahil ako, I can only give my advice here on air pero ikaw mismo, sa'yo yan nakasalalay bata, diba Mr. Student? Kung ito ba'y iyong susundin. Ang feelings kasi when it's too strong, no, tayo'y nadadala. Whether it's infatuation, it's crush, or it's really love, madadala tayo niyan. Kaya minsan yung ating mga desisyon, we get so blinded. Diba? Napaka-clouded na ng ating decision at ng ating judgment. So I suggest to have accountability. Diba? Sabihin mo ito, isangguni mo ito to someone na nakatatanda sa'yo, na alam mong makakapag-guide sa'yo properly, just like your parents. Kaya naku sa mga estudyante natin dyan, no? Ugaliin natin yung makipagkaibigan tayo sa sarili nating pamilya, sa sarili nating mga magulang. While it's true na magkaiba yung henerasyon na ating pinanggalingan, maganda na nagiging honest tayo sa ating nararamdaman. Kasi kaya nga sila natin naging magulang. May rason kung bakit sila ang ibinigay ng Diyos sa iyo at bakit ikaw ang ibinigay sa mga magulang mo. Yun ay para magkapaalalahanan, para magkaakayan, patungo sa tamang direksyon kung ano ba talaga yung will sa atin ng universe at nararapat para sa atin. Kaya tayo ay maging teachable, diba? Tayo ay maging trainable. Ang mga bata these days, lalo na raw ang mga Gen Z. Ako po, I can speak for the Gen Zs kasi ako ang pinakamatanda sa henerasyon ng mga Gen Z. Sumabit pa ako kahit ang totoo mukha na akong tita millennial. Pero minsan, no, may kakulitan din tayong taglay bilang mga Gen Z. And aminin man natin sa hindi, talagang sensitibo tayo. Pero hindi dahil mali na maging sensitibo. In fact, maganda itong quality na ang henerasyon na ito ay ina-acknowledge natin yung totoo. Hindi tayo fan ng pag-sugarcoat, hindi tayo fan ng pagkukubli ng tunay nating nararamdaman because para naman maayos ang mga bagay-bagay, problema man sa pamilya, sa relasyon, sa trabaho, good communication is key.
And paano tayo makakapag-communicate well if we're not telling the truth? Hence, ang mga Gen Z, medyo diretso talaga pag nagsalita eh. Minsan walang preno, pero sana wag din nating kalimutan na hindi lang tayo ang superior na henerasyon. Just because maraming nalalaman ng Gen Z, marami ng mga improvement, marami ng development, kasi naniniwala ako kasabay ng pag-upgrade ng mundo. Nag-upgrade na rin talaga ang henerasyon ngayon, ng mga bata ngayon, iba na rin ang talino. Pero sana wag nating isipin na tayo lang yung superior sa mundong ito. Tandaan natin na ang experience pa rin sometimes is the best teacher. So, ugaliin din nating makinig tayo dun sa mas nakatatanda sa atin dahil meron din silang kontribusyon the same way na meron din tayong kontribusyon sa lipunang ito. But for now,